privilege din ng Lord ng Lord. Ako rin, no, napapasalamat din ako sa Lord talaga for giving me talaga na strength. Kasi the past weeks, ang hirap talaga ng nagkakasakit talaga ako kasi alam mo yung galing pa sa EGR, tapos may preparation pa sa so nagkakaupo ako, tapos nagiging weak yung body ko kasi may mga interviews ako online sa ina-apply ko rin ng job, usually pang US ang mga jobs talaga siya, so madaling araw yung interview, so kulang talaga sa tulog, but praise God, hindi ko salita ako sa harapan ngayon para mag-share ng word ng Lord. Amen po ba? Okay, tapos nagagalak din ako, no? Kasi as I observed, no, sa mga nag-testify din talaga, actually yung i-preach ko ngayon related talaga sa mga trials. Ayan, mas makaka-relate kayo ngayon talaga. And praise God kasi God has given, actually yung mga nag-testify kanina na divine, puro related sa trials yun. And to think na kanina, sabi ko, yung family na binigay ng Lord sa akin dito sa Caloocan, puro mga pastors. Tapos ako yung musician, sabi ko, ano kaya naging ng Lord? Tapos minsan dumarating pa talaga sa time na parang, minsan alam mo yung out of nowhere, bigla ko na nakita yung sarili ko, nakapit siya. Hindi naman ito yung ginagalawan ko talaga, more of sa music naman talaga, nag-play ng gitara o ibang mga instrument. Bakit nandito ako? Bakit nakikita ko yung vision na yun? Lord, baka may iba kong gusto ipapagawa. Pero pinakabahan ako, iba talaga pa nandito sa harap to preach the word of God kasi mabigat talaga ang katungkulan. But it is a privilege talaga. So, right now, excited na ba kayo? Marinig ang word ng Lord? Amen! Ako, actually, habang nakikita ko kayo, I'm really glad because one of the indication na healthy yung church kapag maraming nag-a-attend sa midweek na service. Yes. Because madalas sa mga people ngayon, Sunday lang sila nag-a-attend, pero during sa midweek, parang nagiging, parang nagiging negotiable sa ibang mga tao. At iba yung nakikita ko dito sa church na to. Amen? Grabe yung support ng bawat members sa activity ng church and even sa mag-attend sa ganitong mga activities. Dito mo talaga makikita na healthy talaga yung church kasi even sa midweek na service nag-attend. So palakpakan natin yung bawat isa. And pwede pa tapikin nyo yung katabi nyo na sabihin nyo, I'm glad that you are here right now. I'm glad that you are here right now. I'm glad that you are here right now. Okay, so yun na kayo. New Zealand. New Zealand answer. Klaro. I'm glad that you are here. Okay, so in reference to God's word, may I request everyone to please rise and then we will be reading this word. Yes, we will. Sige, so 1, 2, 3, go. Consider pure joy, my brothers and sisters, wherever you face trials of many kinds, because you know that the testings of your faith produces perseverance. Let this perseverance finish its works, so that you may be made mature and complete, and not lacking anything. Amen. So let us pray. Heavenly Father, Lord, the God of the universe, Lord, we are so grateful of this moment, Lord, that you allowed everyone, Lord, to come into this church, oh Lord God, Lord, to listen to your word. Father, I am praying, oh Lord God, that may you, God, Lord, continue to open our spiritual eyes and ears, oh Lord God, na maging sensitive and maging recipient kami sa iyong salita right now, oh Lord God. And I pray, Father, even Lord, for your servant right now, as he will be preaching your word, I pray, Lord, that every word that will come out into his mouth, Lord, will be a pleasing aroma before you, oh Lord God. Holy Spirit, Lord, we invite you to be in our midst right now, Lord. You can move freely in this place, oh Lord God. And Lord, let everyone, Lord, na ma-understand yung salita mo ngayon, Father. Thank you, Lord, for every presence of the people na nandito ngayon sa ngayong gabi na to, Lord God. We praise your name, God, in the mighty name of Jesus. Amen. Sige, Amen. Ganda ng topic, no? Consider it pure joy when you face trials of many kinds. Because you know that the testing of your faith produces perseverance, and that this perseverance finish its work, so that you may be mature and complete, not lacking anything. So a little background na nito, church, no? This was written by James, yung kapatid ni Jesus. Iba yung James na yung sa part sa 12 disciples, but itong James na to, this is James, the brother of Jesus. Noong time na yun, when Jesus ascended to heaven, itong James na to, yung kapatid niya, sinulat, naging leader siya sa Jerusalem. So, because of the persecutions na nangyari noong time na yun,
the 12 tribes and even yung mga early Christians nag-scatter sila throughout the Roman Empire. So, pwede paano yung next na slide? So, yun yung ang title ko ngayon, no? Joy in the midst of trials. Natawala ko siya. Okay. Pwede mabalik sa title muna. Okay, so ito yung pinaka-title ko ngayon, Joy in the midst of trials, discovering God's work behind our pain. So, next slide. So, ayan o, yan naka-highlight na yellow, yan yung mga countries na na-conquer ng Roman Empire. So, yung Roman Empire, this is one of the biggest empire in the world history na nangyari. So, yung mga Christians, early Christians, they were scattered sa lahat ng mga lugar na yan because of the persecution. Because dati, kapag Christian ka, parang virus ka sa kanila. So, pinipersecute sila kasi totoo nga naman, kapag may tradition na nakasanayan sa isang lugar, sa lugar nyo, kapag may bagong belief na dumarating, ano sasabihin nyo? Is it blasphemous? Ano bang response natin talaga doon? Pag may bagong faith na i-introduce sa lugar nyo, di ba manlilibago kayo? So that time, even si Jesus, no, kinoconsider na blasphemous. So, ang problem kasi that time, they didn't see Jesus as the Messiah kasi most of the Jewish people, there are people na nasave sila, pero most of the people that time hindi na nakita si Jesus as the coming Messiah. Bakit? Ano ang ibig sabihin doon? Because they were conquered by the Roman Empire. Okay? So, ang nangyari ngayon, they think that the Messiah, the coming Messiah, is a political leader that would rescue them from oppression. So yun yung nangyayari that time. So, kaya nga even pagdating Jesus, hindi sila naniniwala na si Jesus yung Messiah. But little did they know that there are more than 300 prophecies in the Old Testament. Okay, there are more than 300 prophecies in the Old Testament na nangyari, na fulfill siya sa New Testament through the Lord Jesus Christ. Pointing out sa isang Messiah na ito siya nangyari. Pwede may PDF ako na sinend kami TV kanina. Sobrang dami, masuzoom in ba yan? Just to make sure, a little background natin para mas maintindihan natin yung story nito, yung context ito. Lahat yan, church, nakabilang yan hanggang 300 plus. These are the prophecies na pinakita sa Old Testament na na-fulfill sa New Testament through the Lord Jesus Christ. Aren't you amazed na ganyan ka-powerful yung natin, yung Diyos natin na pinaniniwalaan? Prophecy, church. Even kung kilala niyo si Peter Stoner, no? He's an astronomer, mathematician, if you know him, no? Siya yung tao, ang sabi niya, sa lahat ng prophecies na yan, kahit nga 8 prophecies na lang talaga na ma-fulfill sa isang tao, napaka-imposible. Kaya nga pinakita niya dito yung probability kung paano ma-fulfill yan, napaka-imposible talaga. Parang ganito, ang sinabi ni Peter Stoner, para ma-fulfill yung prophecy sa isang tao na yan, kinompare niya ito sa Texas, sa state sa US. If you're familiar with Texas na state sa US, gaano siya kalaki para mas maintindihan natin? Parang 2 Pilipinas. 2 bansa ng Pilipinas. I want you to imagine, no? Yung state ng Texas, napakalaki niya, sa lang area, parang 2 Pilipinas pinaghalo mo. So, para mas maintindihan na yung probability ko, kung gaano ka-powerful yung prophecy na si Jesus talaga nakakufil, parang galit siya. 2 Pilipinas na pinagsama mo, nilagyan mo ng silver coins lahat ng buong Pilipinas na yan. Silver, sabihin na natin yung piso. Nilagyan mo ng piso lahat ng buong 2 Pilipinas na yan, tapos mamarka ako ng piso na may X. Ang gagawin ko ngayon, imimix ko yan sa buong 2 Pilipinas na magpuno na silver coins sa 250. Imimix ko yan. Tapos for example, si Brother Genesis, papahanapin ko sa iyo yung 1 piso na yun na may X. Sa buong 2 Pilipinas na puno ng silver coins, papahanapin ko siya, pero ang kondisyon, naka-blindfold ka. Possible ba yun? Hindi lang yun. Kailangan magawa mo yun on your first day. So ano ang chances ng probability na ma-fulfill it? Na-fulfill yan through Jesus Christ. Aren't you happy? Aren't you glad na yung Diyos na pinaniniwalaan natin ngayon fulfill those prophecies that even si Buddha, even si Allah, hindi nila na yun, even yung sa
sa mga Indian gods, walang ni sino man sa kanila nakafulfill, si Jesus lang. Kaya inano ko man itong background to for us to further understand na yung trials na pinagdadaanan natin ngayon, we have confidence to put it in Jesus Christ because He is more reliable to do these things. Okay. So ngayon, pwede rin ibalik doon sa slide. Amen ba? Grabe no? Grabe si Jesus talaga. Kaya naisulat yan ni Brother James because maraming mga tao na na-persecute that time. Imagine mo itong mapa na to. Yung sa upper part, yan ang Europe. On the east part, yan yung Asia. Then sa southern part, yan yung Africa. Ganyan kalaki yung Roman Empire. Nag-scatter lahat ng mga early Christians dahil takot sila sa persecution. Kaya nga naisulat ni James, yung kapatid ni Jesus, yung book na to, to encourage the people na napanghinaan because of the trials that they face. Even, kasi dati pag may trials about Christianity, life ang kapalit. Sa atin, iba-ibang mga trials, di ba? Pero dito sa kanila, kapalit buhay. Pwede silang patayin. That's why si James, sinulat niya yung book ng James para to encourage itong mga people na to na scatter throughout Asia, Africa, and Europe, to encourage them na yung sa ano na yun, consider it pure joy when you face trials of many kinds. May sasabihin ako dito ngayon sa inyo kasi most of the time na may misinterpret kasi itong verse na to. Gas-gas na itong verse na to pero na may misinterpret siya. Okay? So, before that, define mo natin yung ibang mga words, no? Kasi itong part na to, i-exegete natin itong verse na to. Dito lang tayo mag-focus talaga. Kung meron na ako ibang sasabihin ng mga verses just to add on lang. Pero ang focus ng verse ng text natin ngayon is dito sa James 1, 2-4. So, yung pure joy na sinasabi dyan, ibig sabihin, it came from Latin word puros, ibig sabihin clean, clear, and unmixed. Yung joy naman na sinasabi doon is came from the Latin word gaudium. It means delight, pleasure, gladness. So, itong part na to, in biblical context, it comes from the Holy Spirit. Kasi di ba, one of the gift of the Holy Spirit is joy. Tama? So, ayun siya. So, another, trials, para ma-understand natin fully yung verse na to na, trials, these are situations that test your strength, patience, or character. So, sitwasyon to, ito yung pinagdadaanan natin right now. Okay, next. Testing. Ibig sabihin, you examining, evaluating, or trying out something. Yan yung ibig sabihin ng testing. Next, faith. Ito yung matulitong part. No? A strong belief or trust, believing in someone or something even without proof. Ganda ng meaning, no? Kasi minsan tayo mga tao, we need proof. Para ma-convince tayo, pero sa Christianity, there are really things na hindi mo kailangan lahat na malaman mo. Kaya doon po papasok ang faith. Because without faith, church, it is very impossible to please God. Naniniwala ba tayo doon? Without faith, part yan na naka-engrave sa atin as Christian. Part yan sa atin. Without faith, it is very impossible to please God. And with regards to this one, no, kaya bakit ko nasabi na there are things in life na hindi mo kailangan lahat malaman mo. Meron akong verse na iano sa inyo, makikita sa Deuteronomy 29:29. Hear me out, okay? The secret things belongs to the Lord God. Okay, balikan ko ha. The secret things belongs to the Lord our God. But the things revealed belong to us and to our children forever. So, ibig sabihin, dito sa verse na to, may mga mysteries talaga na unresolved pa rin. Only God knows. Kaya nga even mga scientists, may mga bagay talaga hindi pa undiscovered pa until now. Because itong verse na to sa Deuteronomy, pwede niyo itong tingnan. Kasi I would encourage you to really fact check yung mismo mga sinasabi ko dito, no? Para kayo din mismo alam niyo yung sinasabi nito na iintindihan niyo siya ng maayos. So, there are really things na secret things that only belongs to God. Okay? Next word. Perseverance. Continuing to do something even when it's hard. Grabe. Napakaganda nito. Kasi ito yung matutunan natin ngayon. Not giving up despite challenges. Failure or slow progress. Next. Mature. Malapit na tayo matapos sa definition ito. No?
ibig sabihin, fully developed, mapa-physical man siya or mental, it is someone who behaves responsibly. Kapag sinasabing mature, nag-behave ng responsibly. Maayos ka mag-think, thinks clearly and controls emotions. Kaya pala minsan, pag mature yung isang tao, hindi siya emotionally driven. Hindi siya basta-basta nagre-react agad. So, ganun siya. Mature. Last word, complete. Ibig sabihin, whole. Buo. Nothing missing or simply word na finish na talaga siya. So, ganyan yung ano niya. So, next slide. So, may tatlong points ako na-share ngayon. Number 1 point na i-highlight ko ngayon with regards to that specific verse is that trials reveal God's purpose in our pain. So, makikita natin sa James 1:2, no? Consider it pure joy whenever you face trials of many kinds. Okay, question. Parang kung ako yan, kung dating ako ito, parang ang insensitive. Kasi may trials eh. Tapos, does it mean ba na parang mag-enjoy ako kahit nawalan ako ng trabaho? Ganun ba yung ibig sabihin na mag-enjoy ako pag nawalan ako ng mahal sa buhay? Or nakasakit yung anak ko? Dapat ako magawa? Ganun ba yung ibig sabihin na? Church, we have to understand the context. Kaya minsan, sa Bible, ito yung nami-misinterpret ito palagi. No? I have to say it to you right now because ang ibig sabihin talaga ng verse na to is not saying you rejoice when bad things happen into your life. Hear me out, ha? Remember ito. But rather, ang ibig sabihin ng rejoice pala dito, but rather rejoice on how these trials will grow you. Yun pala yun. Hindi pala ako mag-enjoy kasi may mga trials akong pinag-ano. But yung part ng rejoice na yun, nakaspecific pala siya doon sa rejoice on how these trials grow you. Kasi itong trials ito yung magpapamature sa atin. Doon tayo dapat mag-rejoice. Tama ba? Nakapalo ba tayo? On how they will grow you and what they will produce in your life. So, yan yung ibig sabihin ng church. So, dito sa point number 1 ko, pag sinabi natin, bakit joy? Because trials, church, is not random. Yan nakalagay dyan. Behind every difficulty, merong divine purpose. Kaya pala. When the enemy wants to destroy you, feeling mo pagpapasahan ka ng Lord, pero ang gusto behind that pala, ang Lord pinapalakas kanya. Di ba iba yung how we think of how God works sa life natin. Behind every difficulty, there's a divine purpose pala. Okay, next. Okay, so si Lord, nakalagay dito, allows trials to shape para hubugin ka to teach and refine and direct us. So trials become the tools. Okay? Ito yung word na tool God uses to break wrong attitudes. Yun pala yun. Kasi di ba, kapag naging Christian ka, hindi naman perfect agad na nasave ka ngayon, bukas okay ka na 100% na nakuha mo na yung Christ likeness. Hindi ganun. There are always process. Ano ba itong mga trials na to? It may be persecution dahil halimbawa sa family. Ikaw yung first na naging Christian sa family. Tapos, malamang sa malamang yung family mo na hindi pa naman nakikilala ang Lord, persecute ka niyan talaga. Normal yun, di ba? Kaya nga even sa EGR, after na naka-attend sa EGR, may disclaimer agad, na after nito, it won't promise you bed of roses na life. Pag Christian ka na. Dadaan ka talaga sa mga trials. Because God is testing your faith. Ganun siya. So ano pang ibang form ng trials na meron tayo? Emotional struggles right now. Marami tayong problema emotionally na pinagdadaanan. For example, sa generation na to, ang daming depressed, ang daming mataas yung anxiety, ang daming suicidal, marami napapakamatay. Bakit sa panahon naman dati, hindi naman ganito? Bakit ngayon napakarampan? It's because mayroong emotional na struggle eh. Kaya napakahalaga church, no? Kamustahin niyo yung bawat member ng pamilya niyo.
Kasi you never know, pinagdadaanan yan. Na parang akala mo okay lang. Pero hindi pala. So, napaka-importante talaga nito. But tayo, na dumadaan sa ganun, emotional stress, we have to understand that this is part of the trial na binigay ng Lord sa atin for us, para maging mas strengthen tayo. Okay? So, another form of trial, kapag may conflict ka sa ibang tao o sa kapwa mo, di ba? Nawawalan ka ng peace. Ang hirap, no? Ang hirap ang mag-proceed sa life kapag may kaalitan ng tao. Walang peace sa puso talaga natin. Another, ito yung pinakamalupit. Financial pressure. Sino makarelate ito? Lahat talaga. Pag sinasabing financial pressure. Do you all agree na kailangan natin ng pera sa mundo? Yes. Kailangan, pag may pamilya ka, kailangan mo ng pera. Kasi paano mo mag-provide yung food, paano mag-provide yung shelter, yung clothing, pati education ng mga anak mo, wala kang pera. Money. Parang talaga ang pera doon. And even sa ministry, even sa church, kailangan ng pera to mobilize para mag-move yung ministry. Halimbawa, sending church tayo. Tapos, paano mo isa-send yung tao kapag wala sa pamasahe, wala sa allowance doon? Halimbawa, na may grupo, kailangan ng snack. May pera talaga na involved. Even sa church, kapag may renovation, mayroong mga updates sa mga gamit, kailangan ng pera. So, huwag na tayong hypocrite dito na we don't need money. The reality is we need money. Kaya nga pag may problema ka sa pera, when it's part of the trial na meron tayo, totoo talaga yung stress mo, hindi lang dito sa ulo mo, hindi lang buong ulo mo masakit. Kapag may stress ka sa pera. Pati kasukasuan. Si ano nga, Pati kasukasuan, masakit. Wala, dito. Pati kasukasuan. So, ang nangyayari, ang hirap, saan mo hanapin yan ngayon? Lalo na pag nag-aaral ka, lalo na pag malaki kang utang, ang hirap talaga. Naku, nakaka-release-releasean yan. Okay? Oo. Kaya nga dito, God allows trials to shape, teach, and refine and direct us because trial become tools God uses to break yung attitude natin. Nire-refine kasi tayo ng Lord eh. Kaya kailangan may trial talaga para ma-refine ka. Pangalawa, para tanggalin yung pride natin. Kasi we are really prideful by nature. Kaya nga pag naging Christian ka, hindi ka naman agad na perfect na agad eh. You are transformed from glory to glory. May proseso. So, di ba sabi nga nila sa Christianity, it will always be a process. Proseso eh. And ano siya, hindi siya sprint, marathon ng Christianity Church. We have to understand na kanya-kanyang buhay, may kanya-kanyang dynamics din yan. May kanya-kanyang pinagdadaanan din yan. Next. Okay, ayan. Expose our weak areas. Lumalabas yung toong ikaw. Kapag may trials. Di ba? Next. Ayan. Deepen our dependence on Him. Kasi normal sa tao talaga pag may problema. Ang minsan ginagawa pa ng ibang Christian, no? Last resort, may problema na sa Lord na nilalapitan nila. Bakit hindi sa simula wala sa Lord na nilalapitan natin? Okay? Next. Okay. We find joy not in the pain, but in the purpose behind the pain. Yun pala yun. Hindi sa pain, yung sinasabi, kasi misinterpret natin to. Hindi ko sabihin na may trials ka na dinadaan na mag-rejoice ka. But ang clear na naka-specific dito na sinasabi ni James, we find joy hindi sa pain. Kasi masakit talaga ang trials sa pain. But in the purpose behind the pain, yun talaga yung ibig sabihin nun. So joy comes from recognizing God is doing something in me that I can see it. Amen po ba? Okay, marami pa tayo natutunan sa first point natin? Okay. First, remind ko lang ang trials, sirs, hindi yan punishment. Hindi yan punishment. But these are opportunities for spiritual growth. Opportunities and siya, hindi sa punishment. Kasi anything kasi, church, na nakikita natin, the way we think God kasi, pag anything na theology na meron ka, pag-iisip ka, that will against the nature, and sa attributes ng Lord, ibig sabihin, mali sa theology natin. Anything that would against lahat na meron na sa isip natin right now na alam mo that God is unfair, something. Any theology like that would against the attributes of God, ibig sabihin, may mali sa theology natin.
It's because God is so gracious and patient. Walang bakit na ano ng Lord na negative. Pag meron kang ganong thinking, ayusin mo na yan ngayon kasi may problema sa theology natin. We have to be very clear that yung trials na hindi yung punishment ng Lord, na kapag nagkasala ka, punishment agad. Hindi ganun ng Lord. At inaalaw niya yung mga bagay doon para ma-refine tayo. Hindi po ba? Okay. So, next slide. Okay, sa point number 2 na tayo. Trials test faith to produce perseverance. Ayan. Klaro sa verse natin kanina, nakalagay sa James 1 verse 3. Because you know that the testing of your faith produces perseverance. Ayan. So, ibig sabihin, pain is pressure that strengthens faith. Okay. May sasabihin ako rito right now, no? Ang metal, mas tumitibay yung isang metal kapag dumaan siya sa matinding fire at init. Why? Because yung component niya, yung atoms inside niya, nagiging active at nag-move around yung component ng metal na yun kapag nakakaranas siya ng matinding init pati pressure. Now, causing the metals, yung component ng metals, magre-reset pala siya. Kapag dumaan siya ng matinding pressure sa init. Kaya nagiging stronger siya kasi natatanggal yung mga impurities, yung mga kalawang or something na natatanggal yun siya. Kaya nagiging stronger yung metal, nagiging bago siya ulit. So, ganun na siya. Pangalawang analogy, with regards to this man, trials test faith to produce perseverance. Pangalawa, yung exercise. Kapag na-exercise na nagkano tayo mag-workout tayo, ano yung nasa-strengthen sa atin? Yung mga muscles natin. Kailangan pala talaga siya. Part pala talaga siya ng ano natin. Kapag nag-workout ka, masa-strengthen yung muscles mo. Masasabi nga nila sa common na quote, no pain, no gain. So, para ma-achieve mo yung gusto na bagay na gusto mong mangyari, hindi ka maging mahinang nilala, parang gano'n, kailangan mo ng-exercise. Ganon din dito. And pangatlong sample ko dito, na analogy with regards to this one, to support this one. Pressure, kaya palagi may pressure, because this pressure produces diamonds. Alam niyo ba yung diamond is composed of carbon lang talaga siya? Carbon. Alam mo yung familiar ka sa carbon? Ano ibig sabihin ng carbon? Yung pencil, yung lead ng pencil, yung charcoal. Lahat yan, carbon yan. Lahat available yan everywhere. But, ang diamond carbon siya. Pero bakit gano'n na yung tsura niya? It's because dumaan siya sa intense pressure. And heat under the earth, that's around 150 to 250 kilometers below the ground. Because of that great heat and pressure, nagbabago yung yung chemical component siya, causing it na magiging diamond siya. Kaya ang diamond pag hindi mo siya basta-basta makakat lang eh. Sobrang tibay niya, even mirror kaya niyang putulin. Familiar kaya alam niyo yung na yan? Na yung salamin kaya putulin ng diamond, ganun siya ka-hard. So, ibig sabihin pala, church, pain is the pressure that strengthens faith. So, ginagamit ni Lord yung mga trials na yan, like fire that purifies gold. Parang gold lang din yan siya. So, next slide. So, testing grows endurance, spiritual stamina. Tapos sabi nga dito, faith untested, okay, is faith uncertain. Pero, yung faith tested is faith strengthened. Amen po ba? Palakpakan natin ang Lord. Tapos God uses hardship to build faith that trust. Kasi ang gusto ng Lord ito, yung faith talaga natin, yung maging tayo. Because God is more concerned, hindi sa doon sa reward but God is more concerned on you, kung paano ka nagre-respond doon sa trials na yun, kung paano yung magiging ikaw. Doon mas concerned ng Lord. Okay? So this is where we discover sa point number 2. That God is not weakening me. Hindi pala ako pinapahina ng Lord, but He is training me para mas maging stronger. Kasi sa Christianity, binibuild tayo ng Lord talaga para mas maging stronger na Christian. Kaya nga napapansin nyo, pag bago pa tayong Christian talaga, anong kinakain natin? Milk. Spiritual milk. Light lang. Pero habang tumatagal tayo sa Christian journey natin, kumakain tayo ng solid na food.
bumibigat yung ano natin because hindi naman gustuhin ng Lord na hanggang milk ka lang. 5 years ka na sa Christian journey mo, milk pa rin ang kinakain mo. Hindi naman pwede ganun, church. Kaya nga minsan pag may hinihingi tayo sa Lord, di ba? Ano ang sagot ng Lord kapag may hinihingi tayo sa Kanya? Yes, no, wait. Oh, okay. Pag yes, ibibigay ng Lord yan. Matik yan. Pag no, God is protecting you because He knows better. Sabi nga nila, no, mothers knows best. But dito, God knows best. Sa buhay Kristyano talaga. Even sa life natin because He is the author of life. Lahat. Hawak niya yung manual ng life natin, si Lord. Pero ano yung pinapangatlo? Wait. Ayan. Dito tayo na sa nagka-challenge ngayon, yung wait na yan. Okay? Pag may hiningi tayo ng Lord, anong natin para natagalan tayo, nagiging impatient tayo. Lumalabas yung totoong ugali natin. Ano yung purpose sa trial, di ba? Ilalabas, i-expose ka sa totoong ugali mo. Kaya when God wants you to wait, ibig sabihin, may pinagdadaanan, may iaalaw sa mga bagay na pagdaanan mo. Kasi gusto niya yung magiging ikaw after nun. Kasi yung reward ng bonus na lang yung kapatid. Bonus na lang talaga sa akin. Pag yung proseso kasi, mas gusto ng Lord yun. How you overcome those challenges. Pero hindi mo yan magagawa, kapatid, sa sarili mong kaparaanan. Kailangan mo ang Lord dyan. Sabi mo nga kanina, di ba, napaka-credible siya. Kaya saan natin i-anchor yung faith natin para tulungan tayo sa trial ito para ma-overcome natin. It's to the Lord Jesus Christ. Tama? Marami man natutunan? Praise God, ano? Sige, next. Okay, we will go now sa third and last point. Okay. Trials mature us into God's design for our lives. So makikita natin sa James 1:4. Let perseverance finish its work so that you may be mature and complete, not lacking anything. Ibig sabihin pala, church, kapag may pinagdadaanan tayong trials, huwag tayong mag-quit. Huwag kang mag-quit halfway. Because sayang eh. Alam mo yung ganito, ha? Pag may hinihingi ang Lord, nandito si Lord, nandito ka. Ito yung mga pagdadaanan ng mga trials, di ba? Mas malaki yung hinihingi natin. Ibig sabihin, greater responsibility yun. Great din yung ano. Hindi mo basta-basta makukuha yan. Kaya may trials para ma-appreciate mo paano siya makuha. Pero, ang nangyayari, Lord, gusto ko ng ganito, gusto ko ng sige, nandito yung pinaka-end result niyan. Ito yung reward mo. Pero you have to undergo these trials. Okay, so ang level 1, sabihin na natin, 2 levels na lang. Yung ano mo, ano bang pwede natin isipin yan? Okay, sige. Yung sa ugali mo na lang na madali kang uminit ang ulo. Nandito ka na sa pangalawa. Lord, gusto ko na talaga to Lord. Kaso mabilis uminit yung ulo mo. So ano nangyayari ngayon? Pag hindi mo na naipasa tong test na to, mananatili ka pa rin talaga dito. Pero pag napasa mo to, ay, ito na naman yung pangalawang level. Malapit na. Ang Lord, nag-cheer na yan sa'yo. Nag-cheer na yan. Anak, kaya mo yan. Kaya sabi nga, di ba, walang trials na pinagdadaanan sa tao na hindi mo kakayanin. Tama? So, pangalawang level na. Nandito natin sa pangalawang level. Ang may ugali ka na impatient ka. Paano mo kaya mapupuntahan ng reward na to? Kung sa pangalawa, last na ano, hindi mo ma-overcome. Kaya minsan, tayo as mga Christians, nasa stuck tayo sa dalawang aspect na to kasi we are not growing. Pero when we let God, we let go and we let God do the things na hindi natin kaya yung burden kasi gumagaan. Kaya when hinihingi natin ng gabay ng Lord, itong pangalawa, Lord, nasusubok na ng patience ko. Paano kaya ito ma-overcome? Pero when you remember these words na pinapakita ito, rejoice in trials because it will strengthen you. It will produce perseverance sa atin. And let this perseverance first finish it. So, kailangan matapos mo na ito. It's very clear na pinakita nito na yung perseverance na kailangan matapos siya. So, kapag ka na-overcome mo yan, ito na yung pinaka-ano mo, makakuha mo na yung reward. Kasi ito na yung ibibigay na yan ng Lord sa iyo. But you know, God is more concerned sa proseso kung paano ka nag-grow. Yung reward kasi ano na lang yan.
bottom ano na lang yan, bonus na lang talaga yan. So, this is why church, no? Si James urges believers to allow God to complete the process. Okay, next slide. God's ultimate goal dito sa ano natin is maturity, wholeness, and Christ-likeness. Amen po ba? Ang pinaka-goal is to become like Christ. Yun talaga. Trials are not obstacle. I want you to recalibrate your minds right now. Kasi baka kasi sabihin natin na ito trials, parang pinaparusahan ako ng Lord, parang something gano'n. You have to understand that trials are not obstacles. They are opportunities for transformation. Ayan siya. Next. Perseverance is the path to spiritual maturity. When we let Him finish His work, we become, number one, stable. Ito yung effect, ha? Ito na yung effect. Magiging stable tayo, deep sa faith natin, magiging mature tayo. Pag mature, you are acting responsibly, magiging malakas tayo. Hindi tayo nasa-shaken, magiging kompleto tayo. Yan pala yun. Hindi pala yung ibig sabihin. Kaya pala may mga trials. Because the Lord wants us to become like this na ma-achieve natin ito. Kaya pag may trials na dumarating sa buhay natin, I know, hindi siya masaya talaga. But when we trust God, nandun siya sa proseso na yun, ito yung kakalabasan na ito. So, another. Okay, church, so the pain you feel today is shaping the person God wants you to become tomorrow. Ayan siya. This is where we say, God is completing something in me. Kaya kapag may trials tayo, ano ba yung dapat natin na thinking? Ano ba yung dapat natin ilagay natin sa isip natin when we face trials? God is completing something in me through this trial. Kasi may pagdadaanan ako, but I know may kapagawa ang Lord sa akin na kailangan kong ma-overcome ito. And I know that the Lord will be with me. Okay? Okay. If you're familiar, no? Sa panahon ni Moses, yung mga Israelites, malapit na ako mag-end, no? Ito yung journey ng mga Christian nung umalis sila sa Egypt, papunta sa Promised Land. Okay? So galing dyan, no? Sa Goshen, dyan sa Egypt, pumunta sila dito, ito na yung Red Sea. Tumawid sila, napunta sila sa Mount Sinai. Don't you know, church? If only yung mga Jews that time, if only hindi sila nag-rebel against God, hindi sila nagsimpa-simpa na kung ano mga Diyos-Diyosan, nag-obey sila faithfully, actually, it will take them at least 11 to 17 days only para makarating sa Promised Land. So ano yung naging trial nila dyan? Yung wilderness. Di ba yung wilderness, ano makikita mo dyan? Yung hunger, yung uhaw, fear of unknown, kasi hindi mo alam, disyerto eh. But God is very clear talaga na ibibigay ko sa inyo yung promised land. You have to undergo these things. But the problem that time, instead na magtiwala sila sa Lord, anong ginawa nila when Moses is not around, nandoon sa Mount Sinai? Anong ginawa nila? They built a golden calf and worshipped Him. That is a rebellion against God, church. Rebellion yun. Another, ang dami na lang mga reklamo sa buhay. Ang dami na lang reklamo sa buhay, even to the point na malapit na sana sila. Church, church, oh. Ito, Kadesh Barnea. Border na yun para makapasok pa na sa Promised Land. But anong problem? Nagreklamo na naman sila. Sana, huwag na lang sana kaming doon. Sana, nandoon na lang kami sa Egypt. Okay pang buhay na. Sobrang galit ng Lord dyan. To the point na galing doon sa Kadesh Barnea. Ito yung yan ang Promised Land, church, sa taas. Pero dahil nag-disobey sila, nag-rebel sila against the Lord, naikot sila ng Lord. Umabot ng 40 years, instead ng 11 to 17 days na journey sana. Because they doubted God. They rebelled against God. Tayo as Christians, how we would respond sa trials na pinagdadaanan natin? Are we complaining against God? Are we doubting? I want you to ponder on this church, no? Sa pag-uwi niyo mamaya, Lord, paano ba ako nagre-respond talaga when you give me trials? Naging reklamador ba ako, Lord? Forgive me, Father.
Patawarin mo ako, Lord, kasi ito pala talaga ang thinking ko pag may trials sa buhay. And we have to understand that trials are unavoidable. Hindi mo mapipigilan trials, search. Darating talaga yan sa buhay natin. Pero ano yung effect nito sa atin when we trust God sa process na po? Yung magiging tayo after. Wala tayong magiging hulo tayo. Kaya yung proseso na yan, kailangan natin ma-overcome yan siya. Amen ba? Marami pa tayo natutunan. I hope church, no? Mag-resonate ito sa hearts natin sa bawat isa. Ang trials pala, lagi yung kasama sa buhay. Nasa strength kaya nga yung mga Christians sa sobrang masasabi natin, mga super Christians, bakit sila ganun sa Lord? Bakit sobrang favored sila sa Lord? Because these are the Christians who trust God. Ito yung mga Kristiyano na grabe na yung trials na tinadaan sa buhay. Hindi na sila nasusunod. Do we all want to be like these Christians as well? Then trust His process. Everything will be fine. So, I would like again to highlight now, rejoice, hindi dahil nag-enjoy natin yung pain, but rejoice in the process of how God will transform you in the pain. Okay? So, to God be the glory. Thank you for